Dear Dr. Rome, ako po ay 64 years old. Naghahanda na para sa aking retirement sa susunod na taon. Marami nagsasabi po na mahirap mag-retire dahil makakaranas ka raw ng depression. Totoo po ba ito? Maaari po ba ninyo akong pagpayuhan para sa mga nararapat na paghahanda para sa aking nalalapit na retirement? Nagpapasalamat at gumagalang Simplicio Herida. Ang wastong pananaw sa retirement ay hindi ito katapusan o kaduluduluhan ng ating buhay, kundi ito ay pagkakaroon ng panibagong sigla at bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome once again sa ating program Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong senior na kaibigan sa Himpapawid. At nais kong muling batiin kayo na isang masaya at maliwalas na araw. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kung saan man kayo naroroon ngayon, ano man ang inyong ginagawa, samahan po ninyo ang aming programa. Ito ay mabuting kaibigan at mabuting kasama. Kaya nais ko i-welcome again ang ating mga taga-subaybay. Of course, ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church, ang mga members ng iglesyang to sa Chicago, Illinois, USA. And also I would like to greet my brother, Pastor Sam Barrios and Rina Barrios and family. And I hope you're fine today. And kumusta po kayo? Welcome sa ating program. Dito naman po sa International Church of SDA naman dito sa Philippine International Church sa Adventist University of the Philippines campus. Welcome po mga ka-senior at sana po ay patuloy kayong nasa mabuting kalusugan at pinagpapala ng ating Panginoon. Gayun din, welcome din of course ang ating Morning View Seventh-day Adventist Church na ating supporter. Thank you po sa inyong mga prayer at patuloy na motivation para sa ating program. Nais ko ring batiin muli ang ating mga kaibigan from, meron tayong mga kaibigan mula sa Antipolo. Yes, of course, our church members ng Kabading SDA Church, lalo na kay Sis Corazon Hernan. Welcome po, Sister Corazon, Antipolo City. At ang of course ang mga senior citizens sa Barangay Inarawan, okay? Antipolo City with Barangay Captain Rick Bautista. Welcome po sa ating program ngayong umaga. At sana po ay magkaroon kayo ng pagkakataon na mag-stay kahit sa oras lang po tayo magkukwentuhan. Welcome, okay? And greetings
to the following: Luz Pusing, Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Ulpindo, welcome po. And gayon din kay Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayen Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascual. Welcome po sa ating program. At meron tayong mga kaibigan si Lioby Cabañez, Rebecca Ebora, Leti Sampang from Santa Rosa Hills Subdivision dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite. Welcome po. At ang ating mga kaibigan from Morning View, Cherovics team. Okay? We're ready for our outreach natin this coming Father's Day. Okay? Doon tayo sa sa jail ministry tayo. Okay? Also, of course, I pray po natin ang ating outreach. At gawin din kay Zenny Moser from Ohio, USA. Sa Balayan, Batangas naman si Beth Villafuerte, Darlene Ojerio from Tangalan, Aklan. And of course, we have Rose Arrogante from Canada. Also to my BFF in Christ, Patrick Gonzalez. Welcome po, Sir Patrick. And of course, regards to your wife Michelle and your son Lucas. Welcome po. And I hope you're doing fine today. At of course, nice kumbatiin din si Beth and Sam Castle, my friends and members of the Apple of God's Eye family, the Widow and Widowers Association. Of course, welcome. And from the National Museum also, how are you today? Bel Pabunan, Carol Magdaleno, Lisa, Alvin, and Ina. Kumusta po kayo and welcome sa ating program Simula Usapang Senior. At of course, nais ko ring banggitin ang ating ilang mga kaibigan pa from Puting Kahoy, Silang Cavite. Okay, Puting Kahoy Senior Citizens Association. Nariyan yung ating mga purok leaders. Si Liling Lumagda, Absti, si Inday Oñate, welcome po. Remy Bayan, si Eve Alcoriza, si Lai Lasso, Esther Salazar, how are you? Mateo Magro, Loida Benosa, Feli De Leon, and the rest, welcome. And sana po ay mabuti ang ating kalagayan lahat ngayon, no? At medyo mainit ang panahon, kaya ihanda po ninyo. Let's hydrate ourselves. Nakakabuti po yun para sa ating sirkulasyon, sa ating mabuting pakiramdam, no? Makakatulong po yan sa ating kalusugan ngayon. So ihanda po ninyo yung mga tubig, no? Inumin. Of course, marami pa tayo. Anyway, we will try to welcome them during the progress of our program today. At alam po ninyo, pag-uusapan natin ay yung retirement. Alam nyo ba? Ako kasi ay retired in 2019. That was 6 or 7 years ago. At tama po yung isa sa mga madalas kong marinig. Kasi may findings po dyan eh. 40% daw, no, na mga retirees, no, according to one study, 40% ng mga nag-retire ay nakakaranas ng depression pagka sa first 1 or 2 years of their retirement, dahil marami silang pagbabago na naranasan. At yung sulat po sa atin ni Mr. Simplicio Herida, tama po yun na maraming at marami rin ako napakinggan ng mga retirees na talagang ayan ang kinikwento nila na hindi sila nagkaroon ng kumbaga sa yung expectation ng kanilang pinaghandaan sa mahabang panahon ng pagtatrabaho, tapos pag-retire. Pwede pa natin pag-usapan yan kasi ang kahihinatnan po ng ating retirement ay base po yan sa ating paghahanda, no? Paghahanda at tamang pananaw. Kasi po, sabi nila pag nag-retire ka raw, wala ka ng
I mean, makakapahinga ka na, hindi rin po totoo yun. Depende po yun sa magre-retire. Kumbaga minsan, may mga retired na mas busy pa sila nga nung nag-retire sila. At hindi natatapos po yun. Pero may tama pong pamamaraan. Pag-usapan po natin yan, napakaganda yung retirement na yan kasi um, biro mo ilang taon yung pinaghandaan niya, no? At at sabi magtrabaho na mabuti at maayos para maayos din ang pag-retire mo at handa ka sa retirement mo. Pero ilan kaya mga taong talaga handa mag-retire at may tamang okay, una paghahanda at may tamang pananaw din, no, sa retirement. Ano po ba ang retirement? Talaga po bang wala nang gagawin? Talaga po bang slow down na? No, parang ganun. Marami tayong pwedeng maging experience. Pero may mahalagang bagay na dapat maunawaan natin sa retirement. Okay? At pag-usapan din natin dahil pinag-uusapan natin retirement, yung mga panahon o yung paggamit natin ng panahon para sa ating senior wisdom at ayan po yung ating pagtutunan ng pansin ngayon. So, kung may mga katanungan po kayo, welcome po ang inyong mga katanungan sa amin. Natutuwa kami kapag kayo ay nagme-mensahe sa amin at maraming salamat po sa magagandang feedback na amin nakukuha at mga suggestion. Itong retirement naman na ngayon ay matagal na po yan. Siguro mga, kung hindi ako nagkakamali, mga 3 o 4 na po nag-suggest na pag-usapan. Dahil nga naman, pag senior ka na talagang marami nag-retire at magre-retire at dati nang retired. At ano nga ba ang magandang dapat na paghahanda at dapat gawin at ano ang dapat nating malaman at isipin. Ayan po yung mga dapat po ina-analyze natin yan. So, dyan lang po kayo. Magbabalik agad ang simula. Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Simula Usapang Senior tuwing Thursday and Sunday 10 to 11 a.m. right here in AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At kung meron kayong mga nais na ipahatid sa aming mensahe, i-text lang po or call to the following number, 0917-1742-777. Again, 0917-174-2777. At may isa pa po, 0918-944-7891. 0918-944-7891. Hintayin po namin ang inyong mga mensahe. At ngayon po, ang talagang nagiging cause, pag-usapan natin kasi ang tanong ni Mr. Simplicio ano raw, madidepress po ba tayo kapag tayo nag-retire? Yung depression kasi po yan ay may psychological no? Distress yan, okay, psychological distress na yan ay pag nilagay natin sa isip natin na kung ano po yung nilagay natin sa isip, ayun po yung mas parang mararanasan din natin. Kaya wag po natin Pero mahalaga po sa retirement kasi tandaan natin merong mga magagandang may magaganda tayong quotation. Okay. Nice kong i-share sa inyo to para makita natin ang talagang larawan ng what is retirement. Okay? Binanggit ko nga kanina sa opening, ang tamang pananaw sa retirement ay wag mong isiping na yung katapusan na yung career o katapusan na yung professional life o dulo na yung buhay na, pa-deadline ka na, patapos ka na. Wag po ganun. Kasi ang tama pong pananaw sa retirement ay pag-retirement, yan po
magsisimula pa lang ang panibagong yugto ng iyong buhay. Diyan po magsisimula pa lang yung bago mong pag-asa, may bago kang kaalaman, may bago kang matututunan at gayon din, may bago kang simula. Okay? Pakinggan po ninyo yung mga quotation na ito. Ayon kay Fred Rogers, sabi niya, often when you think you're at the end of something, you're at the beginning of something else. Kaya wag po ninyo isipin, kala nyo dulo na yung buhay, katapusan na, hindi po. Actually, nagsisimula ka pa lang. Retirement, sabi naman ni isang author, is not the end of the road. It is the beginning of the open highway. Ang ibig sabihin, na kalye mapupuntahan mo. So, sabi rito, there is a whole new kind of life ahead, full of experiences just waiting to happen. Some call it retirement. I will call it bliss, sabi ni Betty Sullivan. For many, retirement is a time for personal growth, which becomes the path to greater freedom by Robert de la Montague. Okay. Retirement is the only time in your life when time is no longer equals money. So, hindi na po salapi ang ating pinag-uusapan pag-retirement, kundi yung fulfillment na po at saka yung kumbaga yung pagiging wise na, yung wisdom na ating natutunan sa mahabang panahon na ating pagtatrabaho at mga experiences. Ganito po yung actually, pag pinag-usapan natin yung psychological distress o yung depression sa retirement, merong 4 kasi yan na contributing factors. Number 1, loss of professional identity. Kaya tayo nakakaranas ng depression dahil parang nawala yung ating professional identity, lalo na kapag ikaw ay naging boss ng company or head ka na isang department, mawawala na yun pag nag-retire ka. Kaya para bang yung self-worth mo nabawasan, di ba? Tapos yung iyong societal value, yung parang value mo na importante kang tao at lahat ng tao ay naniniwala sa iyo o maasa sa iyo, nagkakaroon ka ng emotional na bago yung iyong pakiramdam, para nawala yung iyong identity. Huwag po ninyo isipin yun dahil ang bawat tao may kanya-kanyang stages. Ayun po tapos na po yun, lipas na. Ngayon na po ay haharap kayo sa panibagong hamon na naman yan. Hindi po yun, although hindi na po yan yung connection mo sa organization, kundi independent ka na. Wala ka ng may freedom ka na, meron ka ng sarili mong panahon, may sarili ka na ring oras, wala na pong magbabalidate sa iyo, wala na po sa yung ayun po yun. Huwag po natin isiping na yun, na wala ang inyong identity. Okay? Pangalawa, yung ding abrupt ng pagtatapos ng mga daily workplace, yun, di ba? Yung nasanay ka, ganito ginagawa mo, pag-gising mo sa umaga, nagmamadali ka, at saka pagdating mo sa opisina, ito yung mga routine mo. Ayun po na nagkakaroon, nagiging bored ka na kasi hindi mo na nagagawa yun. Parang wala ka ng direction, aimless ka na, wala ka nang pwedeng, hindi po dapat ganon. Dahil meron pa po kayong bagong gagawin. Kaya hindi po yun nawala, kundi meron akong panibagong level naman ang trabaho nyo. Although siguro hindi na ganun ka-pressured, hindi ka na ganun ka-pressured at wala ng mga maraming rules na sinusunod dahil you are now on your own, independent ka na. Ang pangatlo, kaya nagiging cause din yun ng depression, iniisip kasi natin, na-reduce na rin yung ating social interaction, yung connection natin sa mga tao. Hindi na po, kasi pagka nag-retire na tayo, iba na po yung ating buhay at saka selected na lang po ang ating mga
connection. Ibig sabihin yung mga close sa atin, lalo na yung mga mahal sa buhay, at tapos yung mga kaibigan, ilang kaibigan na nakakapag support sa atin at nakakapag shall we say nakakasalamuhan natin para makapag-express tayo. Kaya yung professional sabi rito na nawala na, okay, yung network mo, professional network, and then parang lonely ka na kasi kukunti na lang. Hindi po yun. Ang loneliness po, hindi po yun may maraming kaibigan o hindi. Kahit marami kang kaibigan, may time na lonely ka pa rin. Ang ibig sabihin ay nagiging ka na, mature ka na, at saka kampante ka na, na hindi mo kailangang laparan yung iyong network. Kinakailangan yung mga tao lang na pwede mo nating pwede nating maasahan, pagkatiwalaan, at yung talagang makakagaangan natin ang kalooban. At ang pang-apat, okay, ito po yung pang-apat, anxiety our financial security. Ito po, yan po yung actually kaya nagiging depressed kasi talagang kung kukumpara, generally speaking, yung salary mo while you are actively working, of course, ang pension much lower. Hindi na yung kasing laki ng tinatanggap mo. Pero iba na rin po kasi ang iyong mga needs. Hindi po ninyo kailangan ng gaano mas malaking salapi dahil medyo simple na yung buhay mo. Hindi ka na kasing yung budget na ginagastos mo daily ay hindi na rin ganun kalaki dahil una, in transportation, mga allowances na kailangan mo for the day, malaki. Pero pagka ikaw ay retired na, lesser na rin. Kaya wala po sa laki ulit din ng finances. Although, isa yan sa dapat nating paghandaan. So ano ba yung mga paghahanda? Number one, of course, yung financial. Of course, bago yung mga financial, yung isip muna natin na ready tayo mag-retire. Tatanggapin natin yung buhay retirement at isipin natin na hindi yan katapusan na yung professional life dahil marami retired kasi nung mag-retire ako, nag-consultancy ako, nagagamit pa rin yung iyong mga expertise, pati yung mga ibang work mo as a trainer or resource speaker, meron na po, iba na po ang role nyo. Okay? Kaya mahalaga yan yung finances. Siguraduhin nyo, pag nag-retire kayo, ayusin yung mga pension, tama po yung inyong mga na regular kayo makakatanggap, at saka yung health benefits, mahalaga po yan. Dapat meron kayo. No? And then, ang pangatlo, yung social circle nyo, limited na. Hindi naman po sinasabi na huwag kayo makipagkaibigan, mag-isolate kayo. Dapat po natuloy pa rin ang social. Tapos yung isa pa dyan yung ang pinakamahalaga nga para sa akin yung spiritual resiliency. Ibig sabihin yung pillar natin. Dahil kapag tayo'y malakas spiritually, lahat po ng gagawin natin, lahat po ng iisipin natin ay magiging panatag at kalmado tayo. Hindi na tayo magpapanik dahil matatag na tayo. Ganun po dapat ang mga retired nga. Ayun nga tinatawag na meron na kayong maturity, may wisdom pa kayo, meron pa kayong resiliency. Ibig sabihin, nadaanan nyo na lahat ng mahihirap na bagay sa buhay. Kaya ngayon, pinapractice nyo na lang. Reward na po. Ang retirement should be a reward. Hindi po yan problema. Hindi po yan another cause na maghihirap ka na, malulungkot ka na. Hindi po. Ang retirement po ay panibagong simula. Ayan po yung tandaan natin. Kaya napakaganda po na Pero nais kong ito ay actually pasubali na ito. Nasabi ko na yung mabuting mga bagay sa retirement. Hindi po yan katapusan, kundi
panibagong ano yan, pagharap sa panibagong hamon sa iyong buhay, senior. Ayan. At kasi, okay, ito naman ay para sa lahat na yung aking sasabihin. Dahil may konting nung pinag-aaralan ko yung retirement a year ago, yung kumbaga sa yung anatomy of retirement. Ang problema kasi sa atin, mali yung motivation natin pag nagre-retire pa. Ito, anuhin po natin to ha. Talakayin lang natin to na very as a grain of salt para maintindihan din natin. At para ito naman kasi usually senior na tayo, nakaraan na sa tayo, no? Pero ito naman po yung napakagandang kaisipan para po doon sa mga hindi pa nagre-retire at magre-retire pa lang. Alam po ba ninyo? Number one, isang maling motivation ng retirement, no, ay sige, magtrabaho ka, tapusin mo lahat, umabol ka sa deadline, gawin mo lang pinaka-best mo, lahat ng oras mo, i-invest mo dyan kasi may pinag-iipunan ka pa, mamamonetize lahat yung ang ibig sabihin niyan, magiging income mo lahat yan, pera mo yan, para meron ka pag nag-retire ka. Ayun po ang problema. Alam niyo kung bakit? Kasi yung motivation na magpakasipag ka ay hindi mo na nai-enjoy yung mahalaga sa buhay. Okay, ano yun? Yung pagiging malusog, pagiging maayos at tamang kaisipan na dapat na iniisip natin na ibig sabihin, wag po natin i-deprive yung ibang mahalagang bagay sa buhay natin, di ba? Marami kasing nagtatrabaho na sa sobrang kabisihan, busy, ay hindi na naasikaso ang kalusugan. Araw-gabi nagtatrabaho. Uubusin na lahat, nalilimutan ng kumain ng wasto, ng mga tamang masustansyang pagkain. Hindi na nakaka-visit sa mga doktor niya. At hindi na nakakapag-exercise. Yung bang mga bagay na yun. Kaya po kung gusto nyo talagang handa kayo sa retirement, ngayon pa lang, kahit hindi pa kayo nagre-retire, ayusin na po ninyo yung buhay nyo. Kasi marami nagre-retire po. Nakatapos nga ng 30 years or 4 or more years of service. Pero pag-retire naman, puro karamdaman naman. Ang ibig ba sabihin, nagtrabaho ka lang para pambayad mo pag nag-retire ka sa mga pang-hospital mo, panggamot mo. Ayun po. Kaya tandaan po natin, hindi po naghihintay ang buhay. Hindi po makapaghihintay ang buhay. Ang buhay po ay sinisimulan ngayon na. Kaya ngayon pa lang, ayusin nyo na ang tamang pagkain para sa iyong kalusugan. Ayusin mo na yung tamang mga relasyon. Ayusin mo na yung tamang mga bagay na magpapalakas sa iyo pagdating mo sa retirement period o pagtanda mo. Di ba? Kasi hindi tayo magre-retire, hindi tayo nagtatrabaho para ubusin natin ang energy natin, sayangin natin ang mga magagandang oportunidad, lalo na yung mga panahon sa pamilya, panahon sa mga kaibigan, panahon sa sarili, panahon sa mga anong tawag natin dyan, sa mga bagay na pang-spiritual. Dapat po ngayon na yan. Hindi na po iniintayan pag-retire na. Late na po yun. Di ba? Kaya ang hindi nga maganda na nakuha ko doon sa pag-aaral na yun ay yung kinagiging machina ang tao, robot na. Dahil biktima ka na ng deadlines, biktima ka na ng mga anong tawag niya, ng mga goals, mga mithiin, kailangan maabot mo yung mga dapat mo maabot. Hindi po ganon. Dahil ang
ang buhay po hindi naghihintayan at hindi pinagpapaliban. Dahil po ang tamang pamumuhay ay kung ano yung present natin, kung ano ngayon, enjoy na po natin. Ayun po yung napakaganda. Kaya isipin natin, huwag po natin ubusin ang panahon natin sa pagtatrabaho ng sobra-sobra at nalilimutan na natin yung mga bagay-bagay na maliliit na bagay na mahahalaga. No? At ayun po ang pagka na ating pong nagampanan yon, magiging pong maayos ang ating retirement. Dahil unang-una, napangalagaan mo yung kalusugan, kaya pag nag-retire ka, hindi ka magsasuffer sa mga maraming karamdaman. Hindi ka dahil inayos mo at prinactice mo yung tamang pamumuhay, lifestyle. At higit sa lahat, yung spiritual life mo, napalakas mo. Kasi ayan lang po yung magiging batayan mo pag tumanda ka na at nag-retire ka na. Wala ka na po ibang masasandigan, no? At maganda po yung nag-retire ka na malusog ka, okay? Na regalo rin po natin yan sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po tayo aalagaan pagtanda natin, pag-retire natin. Maraming tao na talagang hindi ko alam kung hindi ko ma-generalize, pero maraming mga nagre-retire mahihina na nag-retire nung mahina na. O minsan napilitan na lang mag-retire dahil nakakasakit na. Dahil hindi nila binigyan ng panahon at pagkakataon na mamuhay ng tama. Kaya magkaiba po yung living sa existing. Okay? You existing, you just exist. No? Humihinga ka, natrabaho ka, kahit anong pwede mong gawin. Pero po ang living, ayun po yung tamang panukala ng Diyos para sa atin na mabuhay. At ang panukala ng Panginoon, mabuhay tayo ng malusog, masaya, at may pananampalataya. Ayun po yung mga mahalagang bagay. Huwag po natin yung kaliligtaan. At pagka tayo ay naumpisahan natin na maayos yan, magkakaroon po tayo ng magandang retirement o pagtanda. Okay? Pero mahalaga din po, of course, yung financial security. Sisiguraduhin po ninyo yan dahil nagtrabaho po kayo. Karapatan po ninyo na magkaroon ng benefit, no? Pag kayo'y nag-retire. Karapatan din ninyo na magkaroon kayo ng ang tinatawag na dignidad. Ano yung dignidad? Yung may rerespetuhin pa rin kayo ng mga tao. Ayun po. Kasi marami rin nagre-retire na nagkaroon ng maraming issue sa buhay. Napakahirap po yun, no? Meron pa ngang nag-retire na walang nagkataon na nakakalungkot na hindi nakatanggap ng benepisyo dahil nagkaroon ng suliranin, no? Sa something. Kaya iwasan po natin yan. Ayan po yung pinaghahandaan para magkaroon po tayo ng magandang retirement. Sana po ay may natutunan tayo at sana ay handa tayo sa ating retirement. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang Simula, Usapang Senior. Where do I turn? Where can I run? Where can I find true peace? Who
and hither above all, there is peace, peace, there is peace found in Christ. I can search the world over and over, but there is just one who gives peace, for it flows from the great love of Jesus Christ. When I walk with Him, peace awaits me. Who knows my heart? Who is my friend? Who understands my needs? Why do I feel alone in a crowd? Who can truly comfort me? But when I am still, I feel of His love. He wraps me in peace, and it's always enough. Nothing is hopeless. There is peace found in Christ. There is calm in the storm through His night. His Savior, Redeemer, and Healer of all. There is peace, peace, there is peace found in Christ. Welcome back po sa ating program na Simula, Usapang Senior. At tandaan po natin, ang programa natin ay inyong mapasusubaybayan. Susubaybayan tuwing Thursday at Sunday, 10 to 11 a.m. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at patuloy natin pinag-usapan na kanina yung tungkol sa retirement. At tandaan po ninyo, ang retirement po ay depende yan sa inyong tamang pananaw at tamang paghahanda. Okay? Na huwag niyong iisipin na pag nag-retire kayo, either mapunta kayo sa miserableng buhay o sa mga wastong spend natin ang ating retirement age, itong late life, no? Kaya later life experience, kaya kailangan natin na tama po yung ating mga paghahanda. Okay. At ngayon ay pag-usapan natin, welcome sa ating senior wisdom. At dahil pinag-usapan natin yung retirement, pag-usapan po natin yung mga panahon na ating ginugugol. Ang title nitong topic na to, Years of Waiting. Hindi nyo ba alam na ang ating palang ginugugol sa mahabang panahon palang ginugugol natin sa paghihintay. Paghihintay. Ano ibig sabihin? Yung mga bagay na, okay, ang sinasabi sa atin ay, did you know that most people spend an average of about 5 years of their lives just standing in lines? Ano raw? Yung pumipila-pila. Yung pagpila-pila pala natin, paghihintay, equivalent to 5 years ng buhay pala natin yun. Ayun na na-spend natin sa paghihintay. What kind of lines? Ano yung linya na yun? Grocery checkout. O, di ba? Pag nag-grocery ka, doon ka sa checkout counter.
Driver's license renewal. O, di ba? Pila-pila yan. Cafeteria. Okay? Pila-pila yan. Restaurant. Ticket window. Subway station. And so forth. Ayan ang example na 5 years pala yan na spend natin sa buong buhay natin, average. 5 years para lang doon sa mga paghihintay at pagpila-pila. Okay. That's not all, sabi sa isang study. Most people spend a total of 6 months of their lives waiting to stop lights. Doon lang sa stop lights, naka-Google pala tayo ng average of 6 months. Pero mo, yung stoplight lang. And then most people don't realize how much time they're wasting. Hindi, yun. Ayun ang pinakamahalaga. Yung hindi rin natin realize yung mga panahon na sinasayang natin. Ibig sabihin, ginagamit natin sa mga walang kabuluhan. Sabi ni Michael Fortino, president of the consulting firm Priority Management in Pittsburgh Incorporated, Priority Management Pittsburgh Incorporated, to determine how people spend their time and where they should spend their time. Priority management researchers often with a stopwatch and clipboard in hand. No, nag-aral sila, gumamit sila ng mga stopwatch, clipboard at inobserbahan yung mga gawi ng mga tao. Studied hundreds of people across this nation, ito ay sa US, for more than a year. Ayun ang kanilang pag-aaral. At ito yung resulta. Tingnan nyo, pakinggan nyo ito. The study was released in 1988 to 1988 pa. After a year's research, the time use study estimated the average a person spends 6 months at stoplights, 8 months opening junk mail, yan, pagbukas-bukas ng mga junk mail, 1 year searching for misplaced object, yan yung mga time na spend natin na mga walang kwenta, no? 2 years attempting to return phone calls to people who never seem to be available. And 4 years doing housework. Yung housework pala, 4 years. 5 years in lines. And 6 years eating. Diba? Napaka-interesting nitong study na to, no? So, yun po yung mga average number. Diba? Yung pagtrabaho sa bahay pala, 4 years. Tapos, 5 years yung pagpila. 6 years ang pagkain. Yan lang. Di marami pa. Pagtulog, binabantayan pa nila. Pero, so the whole point, ang pinakapunto natin dito, bakit natin kailangan i-analyze to, is to spend time doing the things that you want to do rather than things you dislike, according to Mr. Fortino. Kaya, ang ating kasing pinagano rito, ano ba yung mga bagay dapat na pinagkakaabalahan natin, dapat nating ginagawa, at yung gusto nating gawin. Ayun po yung mahalaga. Pero, yung sinasabi nga rito, maraming bagay na hindi naman kailangan nagagawa natin. Like, for example, yung mga bagay. Anyway, kailangan naman to. Pagka mag-renew ka ng license, pag kumakain ka sa cafeteria, dapat maghintay ka rin. Paghihintay mo ng mga ticket sa window, tapos sa restaurant, sa subway station, at yung mga yun. Pero sabi, the study of time usage is interesting subject because every one of us have the same exact allotment of time. Ang ibig sabihin, lahat po tayo ay may 24 hours each day at saka 156 hours each week. Ang gusto kasi natin dito, tingnan lang natin yung 10% nun, no? Yung 24 hours na meron tayo, tingnan lang natin yung 10%. Sabi rito, meron tayong 24 hours tapos 156 hours each week. Bawat week ay sige, doon tayo sa weekly na lang, no. Ang sabi rito,
156 hours. Yung 10% nun can be, okay? Isa at tanda natin daw na time is also a non-renewable commodity. Tanda natin, ang time hindi pwede ibalik, hindi pwede hindi lagi yang lumilipas, at saka hindi mo na sabi rito a renewable commodity. Pag nalampasan mo na, tapos na 'yon. Kaya huwag mo sasayangin ito. Kaya there are not 1 minute of life that can be lived more than once. Kaya once lang 'yon. Kaya pag pinalipas mo 'yon, lipas na. Na-miss mo na 'yon. Tapos na. So, ang pinag-usapan natin yung 10% lang. Subukan natin, gawin natin practical ito. Sa yung per week, meron tayong 156 hours. Okay, for isang linggo. At ang 10% nun ay 15.6 hours. Kunin lang po natin yung 10% nung 1 week na yun. Okay. Sabi rito, pag tayo ay, if you attend church, kahit twice or thrice a week, meron ka nang nagastos na, out of 15.6 hours, may nagastos ka ng 5 oras. Tapos, pagka may midweek activity ka pa, may another 5 hours ka, Yung, ibig sabihin yun, twice ka na nag-church, 5 hours na yon. Pag may midweek ka pa, another 5 hours yun. So, ilan na yon? 10 hours na. And then, to throw in another midweek, may 3 hours ka na naman, meron ka pang 7 hours, 0.6 left for a week. Yung 10 minutes lang. So, ang tanong, anong ginagawa natin doon sa natitirang 7.6 hours na yun to make this investment of your time? So, nagsimba ka na ng 2 beses, tapos may additional ka ng 3 minutes na midweek activity. Sa church lang to, And then, meron ka ng, ilan na? 13 hours. So, meron ka pang 7, 7.6 hours left, sabi. And anong gagawin mo pa ron? 10% pa lang yan na the whole week, How about, sabi rito, helping a neighbor or sick friend? Kaya ibig sabihin, marami tayo pang panahon. Oo. Pero lagi natin naririnig sa ating sarili o sa ating mga kasamahan, wala na akong oras eh. Kulang ang oras ko. Pagod na ako. At saka busy ako. Walang oras. Samantalang sabi nga, per week ang 10% mo, kung nagsisimba ka sa church mo, so meron ka pang 5 at saka 3, di meron ka ng 8, may 7.6 hours ka pa. Saan mo dinadala? Ano ang ginagawa mo para lang ma-consume mo yung 15.6 na weekly? 10% lang. Di napakalaki pa. Nasaan yung 90% pa na pinagkunan mo na more than 80%? Anong ginagawa mo? Ayan po ang challenge sa atin. Ang tanong sa atin, ginagawa po ba natin para po maging kapaki-pakinabang o tamang investment ng buhay natin? Although, taking into consideration all the rest of the pagpila, paghintay, marami pa po tayong panahon. Pero bakit kaya ang ating reklamo ngayon? Kulang ang oras. Kulang. Nagtataka naman ako bakit pare-pareho naman ang time noon. Nung unang panahon at saka ngayon, pareho pa rin 24 hours yun. Average. Pero
parang sasabihin natin, napakabilis ng panahon ngayon. Isipin po natin. Kaya kung 10% lang po, 15.7 per week o 15.6 per week, ayun pa lang, 10% pa lang na-spend po natin para po sa mabubuting bagay na lalo't higit, hindi lang sa ating pangsarili, naisip na po natin na yung ating kapwa at gayon din ang ating Diyos, naiisip din po ba natin para sa Kanya yung mga oras na ating ginugugol. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pinag-aralan ngayon. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Papurihan po natin ang Panginoon sa ating pagkakataon ngayon para tayo ay dumako na sa ating pananalangin. At inaanyayahan ko po kayo na sumandaling tumigil at manahimik po tayo para sa ating pananalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan at lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagkupkop sa bawat sa amin, pagpapala, pag-iingat, buhay at kalakasan na aming patuloy na tinatamasa dahilan sa inyong pag-ibig sa bawat sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muling lapit sa inyo upang aming ipahayag ang aming kahilingan na pagalingin at tulungan ang aming mahal na mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Sa oras na ito, Ama, tanging-tanging dalangin namin ang aming mga kaibigan na may karamdaman. Si Nelson Ganyola. Panginoon Ama, tulungan siya sapagkat patuloy po siyang nakakaranas ng karamdaman at nais din po ninyang hilingin na nawa mabiyayaan siya ng mga tulong na kanyang kinakailangan, lalo na sa kanyang pinansyal na pangangailangan para sa kanyang sakit. Ama, tulungan at nawa maranasan niya ang inyong kagalingan. Gayon din si Maricar Bartolome, ang magkapatid na Samantha at Jordan Ocasla, si Lucy de Guzman. Tulungan din po ninyo si Waylene Lorenzo at Chema Molina. Patuloy po namin silang dinadalangin. At maraming salamat sa patuloy na mabuting pakiramdam na kanilang nararanasan sa kasalukuyan. Ang tanging nilang hiling ay pagalingin nawa sila ng patuloy at bigyan sila ng mabuting karamdaman, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, bigyan ng kapayapaan ng kaisipan, sapagkat sila ay nananampalataya na kayo lamang ang dakilang manggagamot. Tulungan din ang aming mga kaibigan na katulad ni Brother Ver Arrogante, na marami siyang nanais niyang idalangin ang patuloy na mga pagsubok at mga pangangailangan na kanyang nararanasan naman. Pinupuri namin kayo
sapagkat sa inyong pangako na kailanman ay hindi nyo kami iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Pinangahawakan po namin ang inyong dakilang pangakong yan. Salamat din, Panginoon, sa patuloy ninyong pagkupkop sa Bayoyong Basista SDA Church members sa Pangasinan. Tulungan ang iglesyang ito. Dinadalangin namin na sa kanilang muling pagbangon at pagpapanibagong sigla sa kanilang pananampalataya, nawa maging pagpapala ang iglesyang ito at marami pang mga tao ang patuloy na lumapit sa inyo at patuloy nilang mabiyayaan na inyong dakilang pag-ibig at mahihayag nila ang inyong kaligtasan na inyong inaalok sa bawat sa amin. Nais din namin idalangin tanging-tangi ang aming kaibigan na si Patrick Gonzales at ang kanyang tahanan. Ama, tulungan nawa ang tahanang ito na patuloy ninyong dalawin at higit sa lahat, patuloy nilang maranasan ang inyong pakikisama sapagkat nais nila, Ama, na magtumibay pa ang kanilang relasyon sa inyo. Tulungan na ang kanilang mga gawain, tulungan ang kanilang anak, tulungan ang kanilang mga plano sa buhay na sana ay lagi nilang makasama at mailagak nila ang lahat ng kanilang alalahanin, lalo tigit ang kanilang nais na mapalakas ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Tulungan sila, Ma, at alam namin walang imposible para sa inyo. Narito, Ama, ang inyong mga anak sa programang Simula at nais naming itagubilin ang bawat isa sa amin. Kayo nakakaalam na aming pangangailangan. Hindi po namin alam ang kanilang mga kalagayan ngayon. Subalit ano man pong sirkumstansya, ano man pong mga kalagayan namin ngayon, ng bawat sa amin, pagpalain sila. Kung sila ay may mga karamdaman, tulungan sila at pagalingin. Pagpalain din ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga mahal sa buhay na kanilang kinatatawanan. Nawa, patuloy at sama-sama nilang maranasan ang inyong pakikisama at papapala. At tulungan ang bawat sa kanila na lagi nilang makita at may maranasan ang inyong pag-ibig at pakikisama. At alam namin, Ama, wala kami ibang hantungan, wala kami ibang tatawagin, kundi kayo lamang sapagkat kayo nagsabi, kung sino ang tatawag sa inyo dakilang pangalan ay maliligtas. Tulungan din ang programang Simula na patuloy ninyong binabasbasan at patuloy ninyong binibiyayaan ng mga tao na nais makinig ng inyong mga salita at makarinig ng inyong mga payo para sa mabuting kalusugan, mabuting kalakasan, mabuting relasyon at higit sa lahat ang mabuting balita ng inyong kaligtasan. Nawa manampalataya kami at maging handa kami at patuloy kami maging tapat sa inyo hanggang sa kayo'y dumating. Ang lahat na ito hinihiling namin sa matamis na pangalan naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isa pong mapagpalang araw ang ating naranasan ngayon. O uminom na po kayo at sana po ay marami tayong natutunan lalo na sa ating mga plano, no, sa ating huling ano yung tinatawag natin last end hindi pala sa ating huling yugto na ating buhay, na ibig sabihin ay kahit tayo ngayon ay retired
kahit tayo ngayon ay senior citizen, nariyan pa po ang panibagong pagpapasigla, panibagong mga magagandang biyaya na galing sa ating Diyos. At nais ko pong muling anyayahan kayo sa susunod na Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Naging isang mabuting pagpapala po at ang makasama ko kayong lahat. Nais namin pong marinig ang inyong mga mensahe sa amin, kaya wag po kayo magatubiling tumawag, mag-text. At nais kong pasalamatan Pastor Nerio Carranza, ang aming AWR Station Manager dito sa Manila. At gayon din, maraming salamat Andy Joaquin. Thank you John Abayog. Thank you Reza Nabor, Wilmer Estrito, Irene Sidao. Maraming salamat po. At higit sa lahat, kayo po na nakasama ko ngayon. Sana po ay maging pagpapala po ang ating programa. I-share po ninyo ang ating program. At ako po, ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na ang biyaya ng Panginoon ay bago tuwing umaga, araw-araw. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, God bless everyone. Ikaw